yung ano, Emmanuel, yung Emmanuel. Hinuhulaan. Papatunayan Isaiah daw ni 7:14. Catalino na hindi si Kristo yung tinutukoy Hinuhulaan sa sa Isaiah Isaiah 7:14. 7:14. Okay. Oh. Hindi. O sige. Ikaw, Okay. magandang na go. Okay. Magandang madaling araw mga kaibigan. Ako po si Tatalino, isang agnostic at isa sa mga founder ng Agnosticism Society of the Philippines. At ngayon po tayo lalaban ng debate upang patunayan na hindi si Jesus o si Jesucristo ang sinasabing Messiah or Emmanuel sa Isaiah 7:14. Kalaban magne-negative po sa atin, tututol po sa atin ang ating kaibigang si Ultimate Warrior na tinalo ni Hulk Hogan. Magsisilbi po tayong Hulk Hogan ngayon, mga kaibigan. Ngayon ganito po, kine-claim po ng mga Kristiyano, ipinagpipilitan ng mga Kristiyano ng hula, ang propesiya ni Propeta Isaiah sa 7:14 ay ang Panginoong Hesukristo daw nila. Mabuti po sana basahin po natin ang Isaiah at kunin natin ang konsepto. Nagsasalita po dito si Propeta Isaiah at kausap si Ahaz, ang hari sa Judea ng mga panahon na yon. Humanda ka, huwag kang matakot o mabagabag man lamang. Nagbabalak ng masama sa iyo ang Syria at ang iyong mga kapatid na Israelita, yung Northern Kingdom, yung Ephraim at Manases, at ang anak ni Remelias na si Peka. Si Remelias, si Peka, yan yung kapitan na pumatay kay Rekahiya na mula sa angkan pa ni David. Ay hindi, basta siya yung hari sa Huda. Wag na natin sabihin yon. Ngayon, basta siya yung pumatay and then siya yung naging pumalit kasi siya yung pumatay sa hari, kasalukuyang hari. And then, yan, ngayon, wag kang matakot. Bakit? Kanilang sinabi, lulusubin natin ang Huda at sasakupin ang Jerusalem. Ngayon, ayan po ay historical. Sinasang-ayunan po yan ng mga archaeology, ng mga theologian, at kahit po ang general history. Dahil ito po ay sinasabing yung Siege of Jerusalem noong 701 BC. Ayan po ay historical fact na nangyari dahil mayroon pong mga remains at mayroong mga ebidensya na sinasabi sila na na nangyari talaga yan, yung pag-Siege of Jerusalem. At sabi ni Isaias, makinig kayo, sambahayan ni David. Ito na yung kaninang topic. Wag silang matakot kasi bakit? Makinig kayo, sambahayan ni David, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol at tatawaging Emmanuel kung sa matuwid bagay sumasa atin ang Diyos. Ba't walang oras? Paano ko mababudget yung oras ko? Ako pag 2 minutes na lang ha. Kasi hindi ko mababudget yung oras ko eh. Yung pong dalaga dito, para sa ating kaalaman, ay Alma. Ano po ba yung Alma? Yung Alma po, yan po ay dalagang babae. Napagkamalian po yan ng mga Grego dahil itinransfer po nila yan as virgin. Accepted naman po kasi pagka tinawag na dalaga nung araw sa Jerusalem or sa Huda or sa Israel mismo, pag sinabing dalaga yan, virgin yan. Kasi ganun sila. Kapag ikaw ay dalaga at hindi ka virgin, abay walang pagsalang, ikaw ay babatuhin hanggang mamatay. Ngayon po, paano natin mapapatunayan ngayon dalaga? Kasi po, ganito po ang notion niyan. Kaya po, sinasabing dalaga at birhen. Kasi po, from the house of David, kailangan maliwanag na birhen ang mapapangasawa ng mga anak ni David or yung mga right heir to the throne, yung kanyang tagapagmana. Bakit? Kasi po, wala pa naman po noong DNA. Hindi natin malalaman kung totoong anak mo yan o hindi. Ngayon, kapag ikaw nag-asawa ng patutot, at yan ay tinira ng 5 lalaki, ngayon, and then pinakasalan mo kinabukasan, hindi mo alam sa 5 na yon or ikaw ang anak. Kung nagpatutot yan sa mga Palestino, kapalit ng halaga ng salapi. Tapos pinakasalan mo ngayon and then nabuntis pala ng Palestino na wala kang alam-alam, di yung namuno sa Israel ay anak di Palestino, hindi anak sa David. Yun po ang essence niyan. And then Emmanuel. Ano po ba ang ibig sabihin ng Emmanuel? Sumasa atin ng Diyos. Emmanuel po ba ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang pangalan po niya ay Jesus. Sa makatuwid bagay tagapagligtas. Hindi po Emmanuel. Ngayon ang sabi, dun sa na yan, sa hula na yan, kapag siya ay marunong ng umiwas sa mabuti at masama, ay lulupigin niya ang dalawang hari, tatalunin niya si Peka, si Rilin, at yung dalawang hari na sasakop sa Israel. Ngayon, yung hula dyan sa 18, patuloy kang maghihirap si Akas. Mababagabag si Akas. Mapapasakahihiyan ng Jerusalem ang Israel. Ay totoo po yan sa 18, tsaka sa Kronika 28, Sa Kronika 28, patuloy na naghirap si Akas at dumating ang araw ng pagdating ng Emmanuel. Naghihirap si Akas nung dumating ang Emmanuel. Bakit siya naghihirap? Mamamatay na siya. Darating na yung Emmanuel Nasa kanyang deathbed na siya. Sabi doon sa Kronika 28, nagpapatunay, sa loob ng isang araw, 120,000 kawal ang pinatay sa Israelita sa panahon ni Akas, binihag ang 200,000.
at ng mga Edomita, Palisteo na naging dahilan ng malaking pagkabahabahagi ng Huda. Ang natitira na lang po sa Israel noon, nung panahon na yon, ay yung Jerusalem na lang. Yun ang kanilang tinatawag na kuta. Yun ang kanilang last stronghold. Kaya yun yung gusto ng atakihin ng kanilang mga kalaban. Ngunit dumating po yung pagsilang nung Emmanuel. Sino po ang Emmanuel na yon? Ang Emmanuel po na yon ay maliwanag na si Hezekiah. Ang ibig sabihin po ng Hezekiah ay lakas ng Diyos. God is strength. Ngayon, yung alma po na yon ay si Abijah. Si Abijah po ay ang asawa ni Akas ay anak ni Zacarias. Si Zacarias po ay isang marangal na tao sa mata ng Diyos. Kung meron po bang, sa Isaiah 8, kung meron po bang anak na puta, si Zacariah, ituturing po ba siyang marangal sa harapan ng Diyos? Abay, hindi po ganyan ang kultura ng mga Israelita. Kapag ka ikaw, marangal na tao, kailangan mong pangalagaan ang iyong sambahayan. Ang buo mong sambahayan ay refleksyon ng iyong pagkabanal. Ngayon, ikaw ay banal sa harapan ng Diyos, ibig sabihin, yung iyong sambahayan ay mga banal. Kaya malamang, si Abijah ay isang birhen. Isang birhen. Ngayon, paano natin natitiyak na si Hezekiah yan? Gaya ng una nating sinabi, Siege of Jerusalem. Puprotektahan ng Jerusalem. Palalayain ang Jerusalem. Ha? Tagagagpiin ang mga mananakop sa Israel. Oh, ngayon. Time na. Wala pa na 2 minutes. Sabi ko, mag 2 minutes na ano. Hindi niya na nabigyan ng ni Pix. Oh, okay na. Ay, walang ano. Paano yun? Ano ba yan? Gawin na natin 10 minutes. Kasi walang oras eh. Kaya lang sinasabi ko, dapat may oras sa taas. And then, i-message nyo ko pagka 2 minutes na lang. Wala na. Hindi na ni Pix yung 2 minutes na dapat magawa. Oo. Hindi ka na Kasalanan ng napakala ng 3 minutes. moderator, with your due respect. Gawin na natin 10 minutes and 5 questions. Okay lang ba? Matutulog na po ako. Sige, ganito. Sige. Ituloy ko lang. 3 minutes lang ito. Kaibigan, ito'y salita ng Diyos. Huwag mong tulugan ang salita ng Diyos. Ganito Ganito. Paano natin? 10 minutes na lang, 3 na lang. 3 minutes. Biruin mo yung naghamon siya pa. Paano natin mapapatunayan na si Hezekiah ito? Ha? Timer ka na Sa ba? Kronika 32, ang sinabi, ha? Sa Kronika, ang sabi ni Hezekiah, sinugod sila ng Jerusalem, ha? Ang sabi ni Hezekiah sa 8, huwag kayong matakot, gagaya ng sinabi ni Isaias. Huwag kayong humanda kayo, huwag kayong matakot o mabagabag man lang. Samantalang nasa kanila ang lakas at bilang, sumasa atin ang Panginoon. Ha? Sumasa atin. God is strength. And then sumasa atin ang Panginoon. Ang sabi ni Hezekiah, bagamat nasa kanila ang bilang, habang sila inaatake, Siege of Jerusalem. Hezekiah, God is strength. Humanda ka. Huwag kayong magabagabag at huwag kayong matakot. Bagamat nasa kanila ang mga sandat at bilang, sumasa atin ang Panginoon. Ano ang ginawa ng Panginoon? Dahil sa motivation ng Israel na depensahan ang kanilang mahal na bayan. Inutusan ng Diyos. Inutusan ng Diyos ang mga anghel. Sa isang iglap, namatay ang nasa higit kumulang 180,000 na hukbo ng mga kalaban. At sila'y nagtakbuhan at nangatakot. Kinakalaban natin ng Diyos ng Israel, hindi tayo ubra. Nagtagumpay si Hezekiah na protektahan ng Israel laban sa mga mananakop na Assyria at sa kanilang mga kapatid na mula sa Benjamin. Mula sa Ephraim at Manases. Sa madalit salita, yung kanilang mga kapatid na umanib na sa kanilang mga kalaban na Assyria, gaya ng nahuhula. Magsasama, magbabalak sa iyo ng masama ang Syria at ang Israel. Ang anak ni Relemyas, ni Peka, ni Kapitan. Nagkampi-kampi. Yan po'y historical. Historical ito. Archaeological. Sinasang-ayunan ng mga scholar, sinasang-ayunan ng mga archaeology na ang Siege of Jerusalem, 701 BC ay totoong nangyari. Ngayon, kung si Hezekiah ang kinatuparan ng lahat ng mga hulang ito, ang mga hula bang ito'y natupad sa ating Panginoong Hesukristo? Maliwanag na maliwanag po mga kaibigan. Ayan po ay huwad na pag-aangkin. Ayan po ay huwad na claim. Ayan po ay maliwanag na huwad na pananampalataya. Maraming salamat po. Time. Ano na? Tawag dito. Question daw, 5 question. Wait lang. Wait lang, ihanda ko lang yung 30 seconds, di ba? Sige, go. Question. Okay. 5 questions lang ba? Okay, ulit lang ba? 5 lang daw eh. Ano ba? Ilan ba? Okay, sige, 5 questions.
Lima-lima lang. Dating pito. Okay. Kaya Okay, pito, yung tanong ko. wins naman yung Unang, latag eh. okay. Unang tanong, si Haring Hezekiah ba ay hari ng Israel o Huda? Gaya ng maliwanag kong sinabi, siya'y hari ng Huda. Direktahin mo na. Kaya lang, Direktahin mo na, pinapatagal mo eh. objection. Hindi ako mag-object. Ako mag-object, moderator. Brother Pix, oras ko para Ang dami pa kasing sumagot. pasig. Tapos na Hindi siyang kasi- magtanong. Wala kang pakialam kung paano ako sasagot. High blood. Yan ang problema natin sa mga Kristiyanong huwad eh. Sa mga Wait lang, banal na santong kabayo. Nagtanong ka, ang katrabaho mo kaibigan ay magtanong. Ngayon, regardless kung paano ako sasagot, Okay, kung anong wait. sasagot ko, huwag kang sasabat dahil yan ay policy of distraction. You distracting my flow. Pakiwarning ka naman to, Pitch, at pakituruan na rin makipagdebate. Hindi marunong eh. Pero bang counter? Hindi. Ay, counter ko lang kasi dyan, Kuya Pitch. Naunahan lang niya kasi ako sa objection. Ano yung counter mo? Categorical yan. Understood naman ang categorical yung question ko. Israel o Huda. Huwag na yung paligoy sikot-sikot pa eh. Ubusin niyo yung oras eh. Actually bro, wala namang oras sa ano eh, sa cross-examination eh. Di ba tigli-lima nga lang kayong tanong. Kaya nga eh. So, Hindi, ganito na lang. pito po. Ganito na lang, tatalino. Kapag ka naman kasi categorical, sagutin mo na yung categorical, saka na lang magpaliwanag. Kung okay lang sa'yo. Sige, copy. Ano? Okay. Pakisabihan lang kung sasagot. Tsaka wag niyo akong tuturuan kung paano ako sasagot. Oh, okay. Ulitin mo yung tanong mo, Brad. Sige. Ulitin mo yung tanong mo. Okay, ulitin ko. Si Haring Hezekiah ba hari ng Israel o ng Huda? Okay, hari ng Huda. Sapagkat sa panahon na yan, mga kapatid, para sa inyong kaalaman at alam ito ng mga talagang nagbabasa ng Biblia, nahati po ang kaharian ng Huda, ang kaharian ng Israel sa Northern Kingdom at sa mga Huda at Benjamin sa panahon nang nawala si Haring Solomon dahil silang tatalo-talo. Ngayon po, maliwanag po sa ating latag na yung kanilang mga kapatid, yung Northern Kingdom ay kumampi sa Syria at inatake sila. Hindi po siya yata nakikinig ang ating kaibigan at wala po yata siyang kaalam-alam sa Biblia man lamang. Maraming salamat po. Next Okay. question. Sinabi mo ba kanina na ang tinutukoy sa Isaiah 7:14 ay si Hezekiah? Yes or no? Yes! Maliwanag na maliwanag po at yan po ang ating latag Hello, at yan po ang ating Sorry, paniniwala napuputol. na si Hezekiah. Objection, Moderator. objection Sandali moderator, lang po. pakituruan naman po ito. Sandali lang po. Napuputol lang po. Putol. Sino na nag-object? Ako lang po. Napuputol kasi yung pakiulit lang yung sagot. Then Pitch, patuloy siyang gumagamit ng policy of distraction habang ako'y sumasagot. Dinidistrap niya ang aking flow upang mawala ako sa momentum at sa focus sa pakikipagdiskusyon. Yan ay napakahigpit na bawal. Action na naman, moderator, baka pakiusap at maturuan na rin ang leksyon itong ating kalaban at maturuan na rin makipagdebate. Alang katalaman naman sa debate eh. Moderator, Ako muna. ang gusto ko lang po ay pakiulit kasi naputol sa akin yung sagot niya. O, Baka humina yung signal ko o humina yung signal niya. Huwag naman siyang iiyak ng iiyak. Kanina pa umiyak eh. Ganito, Leksyon, moderator, siya po'y gumagamit ng ad hominem at ng mga pasakalye. Pakisaway naman po, Mr. Moderator, para sa kayusan. Sabi nga ng inyong San Pablo, gawin nating may karapatan at kayusan ng lahat ng mga bagay. Kung ikaw ay Kristiyano, gawin mong may kayusan itong pakikipagdebate mo. Huwag kang bastos. Huwag kang sumasapat at saka huwag kang gumagamit ng mga ad hominem. Kung ikaw ay Kristiyano, brother, ikaw ang nagpapakilala ng Kristiyano. Paraanan kayo dalawa, Brad. Ganito. Ganyan ang ugali mo. Kapag ka merong halimbawa, ultimate, hindi mo naintindihan, tawagin mo lang ng pansin si moderator at ako na bahala kung okay lang sa iyo. Ako, ganun po yung ginawa ko, moderator. Sabi ko, moderator, pakiulit. Kumbaga, objection lang. Kumbaga, Sige. sabi ko So, naman walang yun. objection. So, ulitin natin yung 30 seconds. Ulitin mo din yung tanong, Brad. Go. Ultimate, ulitin mo yung pangalawang tanong mo. Hello. Dinig ba ako? Yes po, narinig kayo. Ayan. Pakiulit na lang yung pangalawang tanong mo. Okay. Sinabi mo ba kanina na ang tinutukoy ng 7:14 ay si Hezekiah? Yes or no? Yes! Maliwanag na maliwanag po mga kaibigan ang ating latag na si Hezekiah. Ang Emmanuel. Ayan po ang aking latag mismo. Hindi ko po malaman dito sa ating katunggali. Hindi po yata nakinig o kaya tulog na po yata o sadyang sarado po ang isipan. Ang linaw-linaw po ng ating latag. Paano ka makikipagdebate kung mismong affirmative? Paano mong paano mong ininegative ang affirmative ko kung hindi mo lubusang narinig at naintindihan? Kawawa ka naman. Time na po. Okay. Ngayon, itong tanong ko. Okay. Kung ang Isaiah 7:14 puro lang agarang tanda na ito ay para kay Ahaz at walang kinilaman kay Jesus. Bakit ang pinakaunang mga Kristiyano Hudyo
Hudyo hindi agnostic, na piling agnostic. Kabilang na dyan si Mateo. Sobrang ginagamit ang versyong ito na katuparan ng birheng paglilihi. Ngayon, si Hezekiah ba ipinaglihi ng birhen o pinanganak ng pangkaraniwang tao? Categorical. Ganito, ganito. Okay. Ipinaglihi siya ng birhen. Gaya ng latag ko, mga kaibigan, ang sabi sa sais, maglilihi ang isang dalaga. At si Abijah ay maliwanag na birhen ayon sa aking latag dahil siya ay anak ng isang marangal na tao. At nung araw, kapag ka tinawag na dalaga sa Israel, automatic virgin yan. Kasi kung hindi yan virgin, walang pagsalang siya ay babatuhin hanggang mamatay, mga kaibigan. At maliwanag na maliwanag po yan sa ating latag. Nagihilo po yata ang ating kalaban. Maraming salamat po. Ilang tanong na Next po question, yan? pang-apat. Ilang tanong na po? Pang-apat. So sabi mo kanina, si Hezekiah ay, ang nanay niya ay birhen. At ayon sa paniniwalang Hudyo noon, ang kanyang ina ay birhen. Ito ba ay metaphorical o literal? Ayan po ay literal, mga kaibigan. At ituwid ko lang po yung ating si Ultimate Warrior. Ang paniniwala po ng mga Hudyo dyan ay hati. Mayroon pong nagsasabing mga Hudyo na ayan na ipaparating pa lang, ililigtas sila dahil mayroon pa pong kaguluhan sa Jerusalem hanggang ngayon. Pinaglalabanan po yun ng mga Palesteo at ng mga Israelita hanggang ngayon. Ngayon, mayroon naman pong mga parte ng mga Hudyo na naniniwala na si Hezekiah dahil nga dun sa historical na ating inilatag. At yung mga claim po ng Kristiyano dyan, ayan nga po ang ating pinasisinungalingan. Yan po ay buwan na claim. Yan po ay katarantatuang claim. Maraming salamat po. Okay. Last question. Last question na ba? Alam ko kala ko Panlima. pito. Ay, pito nga pala. Pito yung tanong. Sorry. Pito. Pito. Kaya nga pala, sorry. Objection, Brother Ito. Pix. 5 lang ang tanong na napag-usapan. Hindi, kasi 5 lang. Masyado tayong hahaba, Brother Brad, Pix. Masyado kasi tayong kanina, nag 10 minutes ka ng latag eh. And then, wala naman kasing mga kwenta yung question. Sayang lang yung dalawang dadagdag. Isakto Ay, din naman. sige na, granting. Sige, granted. Alang-alang sa ating kaibigang si Brother Oo. Pix. At alang-alang sa kapakinabangan ng ating manonood. Pagbibigyan Sige, natin go, ang go. kahilingan ng ating kalabang si Ultimate Warrior. Maraming salamat po. Panglimang question. Oh. Sabi mo literal yan. Ano ang so literal yan, no? Meron pa bang like for example, meron pa bang Greek word or Hebrew word na ginamit para sa salitang birhen? Meron o wala? Meron. Ayan nga ang ating tinututulan. Dahil ang ginamit doon ay Abijah sa makatuwid bagay dalagang babae. Ngayon, namis translate ng mga Grego na mga umangkin sa mga bubuk na propesiya kagaya ni Mateo na pinaniniwalaan ng mga eskola na nasulat lang ng 110 and then hindi naman talaga si Mateo ang nagsulat niyan. Maliwanag na hindi si Mateo yan. Yan ay kinopya lamang. At ang nagsulat niyan ay hindi tax collector na kagaya ni Mateo. Time. Ang nagsulat niyan ay isang highly educated Greek para ang kinin. Time na. Okay, salamat. Okay. Sixth question. Sixth question. Ikaw ba ay nagtapos ng Greek? Greek? Ikaw ba ay nagtapos ng Greek o meron ka bang Greek expertise o ancient Greek? Objection tayo dyan, moderator. Ano nalabag niya? Unang-una tayo ay nasa first round. Tatanong lang siya batay sa aking latag. Ipangalawa, yan ay tinatawag na policy of appealing to authority. Gusto niya ang palabasin na mali ang sasabihin ko kung hindi ako nag-aral ng Greek. Yan ay policy. Yan ay hindi katanggap-tanggap. Bukod sa siya red herring dahil tatanong lang siya batay sa aking latag. Dahil ako ay affirmative at siya ay negative. Ine-negative lang niya yung aking in-affirm. Maraming salamat po mga kaibigan. Meron ka bang counter doon? May Ultimate Warrior. Meron po, kuya. Sige po. Kasi nga sa sagot niya, sinangayunan ko lang yung sagot niya, sinusundan ko. Sinasabi niya na mali yung mga nagsalin. So, anong ginagawa niya? Nag-a-appeal siya sa authority. At ang appeal to authority, hindi yan fallacy. It depends. Ang fallacy dyan ay appealing to false authority. Yun yung salita niya. Kaya tinanong ko siya. Magde-decide na ako although bukang bibig niya kanina yan bago kayo mag-debate, narinig natin, hindi pa niya kasi nilalatag eh. So unang latag pa lang to, pwede nating itanong yan mamaya sa second na round niya. Iyan, sige. Thank you, moderator. Thank you very much. Sige. Okay. I-ready mo na lang mamaya. Sige. Sasagutin ko na rin. Ito. Warrior, para masaya ka. Ano ba, sasagutin mo? Nag-object ka pa kung sasagutin mo din. Ano ba talaga? Kaya nga eh. Hindi, nag-object ako para ipamukha sa kanya ang kanyang kalapastanganan at kanyang pandaraya. Pero, for the sake of argument, sasagutin ko na. Gusto mo ba?
Kita mo naman moderator, di ba? Ano Hindi, ba? tumahimik Ano ba? naman na ako. Nag-object ka daw eh. Umiyak pa rin. Sige, ibang Umiyak, tanong na lang, nag-object ultimate. na nga Mamaya siya ko na lang eh. sagutin, Tatalino. Go. Kaya nga eh. Itong last na tanong ko, anong ibig sabihin ng Hindi, Hezekiah? pang-alin na tanong mo pa lang yan. Ay, pang-anim, okay. Oo. Ano ang ibig sabihin ng pangalang Hezekiah? Okay, ang ibig sabihin ng pangalang Hezekiah ay God is strength. Ngayon, yung hula na yon na sa makatuwid bagay sumasa atin ng Diyos, ibig sabihin, hindi naman ang pangalan ay sumasa atin ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, may mangyayaring sasa atin ng Diyos sa pamamagitan ng lakas ng Diyos. Ang lakas ng Diyos ay si Hezekiah. And then malinaw doon sa kronika na ating binasa kanina, bagamat sila'y kokonti, bagamat nasa kalaban ang bilang, huwag kayong matakot, huwag kayong mga lumihanan, lumabang kayo sapagkat sumasa atin ng Diyos. Ang sarap, maliwanag na maliwanag. Kinikilabutan ako, Brother Pix, sa aking Okay, nababasa. last question. Okay po. So sumasang-ayon ka na yung meaning ng Hezekiah at Emmanuel ay hindi magkasing kahulugan, yes or no? Yes. Maliwanag naman sa ating latag na ang meaning ng Hezekiah ay lakas ng Diyos or God is strength. Ngayon, yung hindi naman sinabi doon na kailangan ganitong pangalan para matupad. Hindi. Ayun ay isang propesiya, kaibigan, na darating ang panahon na sasa kanila ang Diyos. At itidepend ang Jerusalem laban dun sa magustong manakop sa kanila. At yun ay malinaw sa kronika. Lumabang kayo. Bagamat nasa atin kanilang bilang, sumasa atin ang Diyos, sabi ni Hezekiah. Sarap. Okay. Okay na, dyan na tapos yung natin, yung cross-examination. Mag-ano ka na, maglalatag ka na yung rebuttal mo, Ultimate Warrior. Okay po. Huwag Last na lang mo na ito maglatag, kasi huwag ka muna alas maglatag. 4. Tatiman muna kita. Wait lang. I-explain natin kita. Wait lang. So, dahil 10 minutes sa'yo, 10 minutes kay Tatalino ka na, 10 minutes na din natin. Ano? Yan. Yan, naka-expand ka na, Brad. Go. Sige po. Okay. So, ito sa pananampalatayang Kristyanismo kasi nga, si Mateo, mababasa yan sa 1:22 hanggang 23. Siya na mismo ang nagsabi na ang nangyari yan kay Maria, nangyari yan ayon sa katuparan ng hula ni Isaiah 7:14, which is yan topic natin. Okay? Sinipin niya yung version ng Septuagint, LXX yan. Yun yung lumang Greek ng translation ng Old Testament. Ito na nagsasabi, Parthenos Birhen. Na hindi naman ang sinabi lang ni, iba yung sinabi niya kanina eh. Hindi Parthenos eh. Ang sinabi kasi dito, sa Septuagint kasi, Parthenos. Okay? Tinanong natin siya kanina kung meron ba siyang Greek expertise. Wala naman pala. At saka hindi naman tayo nakikipagdebate naman dito, hindi tayo high blood. Hindi tayo nagpapahaging lang at hindi tayo nang iiyak-iyakan lang. Ngayon, tingnan nyo din sa Hebreo, anong ginamit na salita? Gumamit din ng alma, batang babae, young woman of marriable age, hindi bitula. Kaya nga ang mas tiyak to na salita para sa birhen. Yun minsan kasi ang LX6 ang nagpalit nito sa Parthenos. Yun ang kinopya ni Matthew. Yan yung tinatawag na textual, kasi may textual variance din naman yan. Ngayon maraming mga Kristiyanong scholar din naman nagsasabi na dual fulfillment kasi ang Isaiah 7:14 o tinatawag niya typology. May agarang katuparan ng panahon ni Ahaz bilang tanda ng matatapos ang banta ng mga kaaway, which is nangyari naman tayo, hindi tayo tutol dyan. At mayroon pang mas malalim na katuparan kay Jesus bilang yun nga, yung tinatawag na Emmanuel. Ibig sabihin, Diyos na kasama natin. God is with us. Ngayon, bakit hindi ko naman ito? Inaamin naman ng ibang na hindi naman talaga solid proof yan. Pero ang buong konteksto kasi ng Isaiah 7 patungkol sa crisis ng panahon ni Haring Ahaz. Okay? Pero may mga interpretation din kami niyan. Ngayon, yung paggamit kasi ni Matthew na Midrashic interpretative application, hindi historical or grammatical reading ang Hebreo ito. Okay? Ang tinututulan ko lang dyan, kanya, hindi, si Ahaz lang yan. Hindi. Okay? At sabi nga naman sa Kristiyano, typology yan. Siya lang naman ang namili ng, biruin mo, siya ang namili ng debate. Siya ang naghamon, siya pang namili ng topic. Ngayon, kung ang gusto mo naman, yun, sa Mateo nga eh. Yan ang sinasabi namin. At ako ay hindi naman ready talaga dito, hindi naman ako debatista. Pinagbigyan naman natin. Ngayon, kung sasabihin naman kasi niya, ang sabi niya kanina is literal yung 7:14. Hindi rin namang direktang sinabi niyan
na si si Hezekiah pinaglihi o anak siya ng birhen o dalaga. Dapat dalaga yan o birhen. Kasi hindi mo naman kung dalaga sabihin natin dalaga. Ang dalaga naman basta hindi halimbawa, ang dalaga basta hindi nakasal, dalaga pa rin yan. Paano kung tinchunukchak na pala yan? Di ba? Tinukchak ng mga, yung sinasabi niya, hindi ako tutol doon. Pero malinaw na malinaw doon. Ang tutulan niya kasi kung ano yung ginagamit naming panuntunan sa Mateo, sinami doon, manganganak ang dalaga. Nangyari. Yan ang ginamit namin 7:14, which is si Jesus sa Matthew. Tutol doon kumbaga gustong hiwalayan ni Jose, si Maria. Pero nagpakita sa kanyang Panginoon. Ngayon, kung talagang mali yan, mali. Dapat noon pa, wala ng Kristyanismo. Wala na dapat. Mabubuhay ba mga Kristiyano sa kasinungalingan? Hindi. Hindi yan ang latag namin. Ang aming Biblia, matandang tipan at bagong tipan. Okay? Meron naman ka sa 7:14. Kinote nga yun ni Matthew. Pabulaanan mo muna na yung macho, walang nangyaring ganoon. Pabulaanan mo na si Mary, chinukchak ng iba. Wala Meron kaming referensya. Magpakita ka ng kontra-referensya na nagsasabi na si Mary ay hindi na birhen nung inasawa siya ni Jose. Yan yung aming latag. Kaming paniniwala. 2,000 years ng ang Kristiyano sa pagpapatnubay ng Holy Spirit ng Ama at ng Anak. Hindi kami maigugupo ng isang nagtatali-talinuhan lang na akala mo makakapagsitas ng Biblia. Abay, napakagaling. At malalaman mo rin naman kung ang taong ito ay matalino. Kung ang lumalabas sa kanya, bibig, panay kabastusan, pagmumura, kalokohan. Hindi ganyan. Pansin nyo naman ako, di ba? Hindi ako nagmamagaling dito. Kung makikipagdebate ka, huwag parang lansangan. Okay? Binasag ko na po. Pagbasag ko dyan, ito nga oo. Patutunayan yan hindi daw si Jesus. Kaya nga, sinabi ko na, tinanong ko kanina sa kanya, si Hezekiah. Ang sabi sa kasi sa 7:14. Sa 7:14 ang nakasulat doon. Sa 7:14 ang nakasulat ay anong nakasulat sa 7:14? Panganganak Hezekiah. Ayan, 7:14. Therefore, Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and we call him Emmanuel. Emmanuel. O anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ang tinanong ko siya kanina, ano ang ibig sabihin ng Hezekiah? Sinabi niya, tinanong ko rin siya, ang Emmanuel ba? Ang ibig sabihin ba ng Emmanuel? At Hezekiah parehas, sabi niya, hindi. Umamin man. Umamin. Pero nyo, hindi ako debatista sa Biblia. Pero tingnan nyo naman, hindi naman ako nagtatali-talinuhan. At hindi rin mapapansin sa aking bibig ang kabulukan kung saan. Mapapansin mo dyan kung paano ka pinalaki ng iyong magulang. Siguro kung ayoko na magsalita. Debate ito. So, this is not ad hominem. So, puputulin ko na yung presentation ko, moderator. Okay na. Sige. Sabi mo Yes. end na natin yan. So, cross-examination na. 7 na? questions kay Tatalino. Wait lang. Kinanda ko yung timer. Isang cross-examination na lang. Kasi mag-alas 4 na. Ako na ang ako ang moderator, ako papayag. Okay, sige, Pasok pagkatapos ako ito, mamaya. okay, hindi, maglalatag pa ako pagkatapos ito. Ay, hindi na. Huwag kang susuko, huwag kang tatakbo, hihiyain kita sa harap ng ating mga manonood. Hihiyain kita dahil bastos ka. Simulan niyo, Hihiyain simulan kita niyo. kasama ng iyong Panginoong Hesukristo, tandaan mo yan. Hihiyain kita bastos. dahil bastos ka. Banal na aso ka sa kung kabayo ka. Hihiyain kita kasama ng iyong Lord Jesus Christ at iyong Mama Mary'ng patutot. Sige, hindi pa ako tapos, brother. Sige. Magtanong ka na. Okay, sagot na. Una, nagpapasalamat ako sa ating kanina kaibigan pa dahil yung latag niya ay papabor sa atin. Parang kinakampihan niya tayo. Maraming salamat sa pagsuhay mo sa aking mga pahayag. Ngayon ganito, ang sabi mo,
yung Parthenos ang mas kapanipaniwala dahil isinulat ka mo ni Mateo. Saang lingwahe isinulat ang Isaiah? Sa Greek or sa Hebrew? Ay sa Hebrew. Next question. Oh, next question. Ibig sabihin ba na mas tama ang kopya? Alin ang mas tama? Ang kopya ni Mateo na pinaniniwalaan ng mga Bible scholar na nasulat lamang nung 110 at sinasabi na hindi naman talaga sulat ni Mateo at ito'y pinangalanan lang ni Patmos na Catholic Church Father na hindi nyo sinasangayunan, or yung mismong sulat kamay ni Isaiah? Alin ang mas tama? Yung sulat kamay ni Isaiah or yung kopya lamang ni Matthew noong 110 AD? Categorical. Moderator. Ano? Objection. Moderator, Moderator objection. Ano nalabag niya? False dichotomy. Kasi both yan, pinaniniwalaan namin. Hindi kami katulad ng iba dyan na dahil gusto niya lang yon at piring matalino, ginamit ang pangalang matalino, namimili. Hindi po kami ganun. Kaya magbigay pa sa ng isang option. So, False ibig mong dichotomy. sabihin, doon sa dalawang pagpipilian niya, bot ang sagot mo. Yes po. O sige. Bot daw ang sagot niya. Mag-explain ka ba, Ultimate? Hindi, nag-explain na siya, brother. Opo, mag-explain po ako. Parehas Oh, sige, mag-explain ka. Sa moderator. Sige, pagbigyan na natin. Sige. Sige. Huwag ka muna umiyak. Huwag ka muna umiyak. Moderator ako nag-explain. Okay. Go. Bakit both? Kasama yan sa Biblia namin. Hindi katulad sa isang feeling na matalino. Okay. Na anong ginagamit? Mismo mga sinulat at inipon ng mga Kristiyano. Okay. Next na tanong. Next question. Pangatlo. Okay. Pangilan na yan, moderator? Pangatlo, Brad. Pangatlo. Pangatlo pa lang, ano? Pangatlo pa lang. Hirap na yung ating kaibigan. So inaamin mo, batay sa third answer mo, na magkaiba ang sulat ni Mateo at ang sulat ni Isaiah, ngunit parehas nyo itong pinaniniwalaan. Para sa'yo, ang magkaiba ba na dalawang sulat ay pareho? Oo o hindi? Moderator, ang daming tanong niya Magkaiba tapos may iba pa. Video dapat kanya. Okay, ano nga, ako din, nandito din ako tatanong. Paki-replace yung question mo. Okay, ganito yung una, premise yun kasi batay doon sa third answer niya. Ang sabi niya, inaamin niya na magkaiba yung tinutukoy ni Mateo at yung sulat ni Isaiah at sulat ni Mateo. Ngayon, inaamin niya na magkaiba. Ang tanong, ang magkaiba ba na dalawang sulat para sa inyo upang ipilit ang inyong gusto ay magkapareho or magkaiba? Categorical. Ayan, medyo malino na, go. Both pa rin yan. Kung sasabihin mong magkaiba, iba siyempre magkaiba kasi iba yung words, iba yung spelling, iba yung grammatical, pero parehas pa rin ang context kasi nga bakit? Ginamit pa rin nga yan ni Mateo as a reference to the Messiah. Lakasan mo naman yung tanong mo. Ngayon nakakahiya yung pangalan mo, tatalino. Okay, time. Pangapat. Okay. Ang sabi niya kanina, Mr. Moderator, ang Hezekiah daw ay hindi, walang ibig sabihin dahil gaya ng aking latag, yun ay God is strength. Ngunit sinasangayunan naman daw niya, din yung latag ko na si Hezekiah yun. Ngayon, alin sa dalawang statement mo ang totoo at hindi totoo? Ang sinasangayunan mo ko or ang tinututulan mo ko na ang Emmanuel ay Hezekiah dahil God is strength ang ibig sabihin ng Hezekiah? Categorical. Moderator, objection. Okay, ang objection. Kami na naman yan. Masyadong... Bakit po false dichotomy? Kasi nga hindi ko latag, hindi pala false dichotomy. Strawman niya yung position ko. Ginamit ko lang sa kanya kanina yung Hezekiah, yung meaning ng Hezekiah. At saka yung Emmanuel. Kasi nga inamin niya mismo nung nagtanong ako, magkaiba pala ang tanong. Kaya ginamit ko yan. Kung ginamit ko yung sarili niyang armas para ipukpok sa ulo niya, para medyo tumalino naman.
Meron ka bang counter doon, Tatalino? Okay, counter ako. Yun ay maliwanag din, inamin niya, yun ay batay sa kanyang latag. Ako ang affirmative dito, nagne-negative siya. May mga lumabas sa bibig niya na siyang itinatanong ko sa kanya. And then, ayun ay isang valid question dahil kasama yon sa kanyang latag. At saka, isa pang objection ko, Brother Pix, puro patutsada itong ating kaibigan. Si Tatalino'y bobo, hindi pinalaki ng ayos ng mga magulang. Yan ay ad hominem at appealing to authority na dapat hindi ako paniwalaan dahil ako'y bastos. Manalita. Okay. Pakidisiplina naman, Mr. Moderator, with all due respect. Moderator, Wait lang. ganyan din siya eh. Wait lang. Ako muna magtatanong sa iyo, Ultimate Warrior. So, para sa iyo pala, ginamit mo lang yung pag-agree sa kanya para ano yun siya dun sa latag mo. Tama ba? Yes po, ginamit ko ganyan kasi ako makipagdebate. Yeah, okay. Lohika niya versus Then, ginagamit ko yung lohika niya. then pwede bang masabing ang sagot mo is yung hindi ka agree sa kanya? Kasi nga ginamit mo lang naman yung sinabi niya against him eh. So, technically, hindi ka agree sa kanya. O yun ang sagot niya, hindi Yes. ka agree. May papaliwanag mo. Ipaliwanag mo sa 30 seconds yan. Go. Yes po, hindi ako agree sa kanya sa mga pinagsasabi niya kasi nga interpretasyon niya lang yun. Okay? Agree ako na yung nangyari sa Isaiah 7:14 may dalawang kahulugan yun. Typology nga sabi ko nga eh. Agree ako. Ano bang topic? Ang topic namin is patutunayan niya na hindi si Jesus yun. Kaso dalawa yung pangyayari. Okay, time na. 7:14. Time na. So, panlimang question, Tatalino. Okay. Ngayon, sabi mo nung una, nag-agree ka sa iyong latag. Kesyo base sa iyong argumento o ganyan kang makipagdebate, regardless, wala kaming pakialam sa style mo. And then ngayong tinatanong kita, nagdi-disagree ka na. Alin sa dalawa mong statement at ang totoo? Nag-a-agree ka or nagdi-disagree ka? Categorical. O sige, sagot. Bawat ang sagot ko diyan. Okay, hindi mo ako pwedeng ikulong sa 1 or 2 lang kasi mayroong pangatlong options dapat. Okay, next na tanong. Okay, pang-anim na tanong. Okay, ganito. Ang sabi mo, tumututol ka sa akin dahil ang ibig sabihin ng pangalang Hezekiah ay God is strength. Na hindi mo sinangayunan din sa huli. Ngayon, ano naman kung ang claim mo ay si Jesus yan, ano naman ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ang pangalang Jesus ay pagkakaalam ko is parang Joshua yan. Is Jesus saves, hindi ko na sure. Pero pinangalanan din kasi siyang Emmanuel. Ang Diyos ay suma sa atin. Okay? Kasi ang claim mo kanina, yan ay si Hezekiah lamang, pinutol mo na. Samantalang sa amin, typology, dalawa. Kaya mas sureball sa amin. Last na tanong. Time. Last question. Hey, ang sabi mo, hindi mo alam talaga ang ibig sabihin ng Jesus. Ngunit maliwanag na ang ibig sabihin ng Jesus ay Lord, the Lord is salvation na hindi mo binanggit. Ang ibig sabihin ba, nakikipagdebate ka sa akin at nangangaral ka ng salita ng Diyos about sa iyong Jesus nang hindi mo nalalaman ang mga sinasabi mo? No. At nagliligaw ka ng tao rito dahil nangangaral ka ng salita ng Jesus mo na hindi mo nalalaman ang tunay na ibig sabihin? Nagliligaw ka or hindi? No. Bakit? Ha? Si Jesus ang importante dito. Okay? Kaya nga sinabi ko sa'yo, hindi ko sure. Kaya nga sabi ko kanina, ambush debate. Hindi naman ako tambay dyan na maghapon, magdamag, naka-online. Para lang sabihin na, ay magaling ako pero hindi naman pala magaling. Hindi pa ako ganun. Kung sasabihin ko, kaya sinabi ko naman, hindi ko sure. Kasi bakit? Importante, Time. ang pagliligtas ni Jesus. Sige, pagbigyan. Sige, Ito 1 minute pa. Tama na, may pasok pa. Sige, ako na. Okay, ako na. Hindi naman ako. Sige, para pagbigyan natin ito, gusto mo, latag na lang, wala nang tanungan. Tig 7 minutes na latag. Sige. Para Ilang pagbigyan natin. Ilang minutes? Gumising lang ako. Okay. May pasok pa Okay, ako mamaya. ganito, brother. Bukas, Ako rin may mamaya na pasok lang. ako, marami kong trabaho, Mamayang meron akong gabi. negosyo. Marami kong anak. Marami kong Tindahan ginagawa ka sa lang. buhay, hindi kagaya ng pinaparatang mo. Okay, maraming salamat. Tindahan ka Ako lang na, naman. 7 minutes. Hindi, panalo Sige, ka wait na. lang. Marunong ka na, magalang, disenteng manalita, hindi nagmumura. Edukado. Okay na. Okay, Wala, ganito, sige na, brother Fix, pinagawa ano? ko.
Brother Pix. Mm, Okay, ganito. Ako na. Sige, namana niya si ugali ni Soriano. Sige, oh, Namatay tumahimik si ka na. Oras Soriano. na. Oh, Kaya disrupting ganyan. the flow na naman. Mm, Brother Pix, tumahimik ka na. Okay. So, go. Ganito ang sinabi niya, ano, wala naman siyang nilatag talaga. Yung kanyang, wala siyang nasagot na matino. Puro kampi pa sa akin. Puro pagsangayon, disagree kasi sinungalingan at hindi naman pala niya nalalaman yung kanyang sinasabi. Kinokontra niya, ano, yung pangalang Hezekiah, hindi raw kasi Hezekiah yon. Una, nag-agree siya sa Hezekiah yon and then nagdi-disagree na siya sa huli. And then, hindi raw si Hezekiah yon dahil ikaw, hindi yung pangalan ni Hezekiah, God is strength, ikaw ang pangalan. Tapos yung Jesus, inaangkin niya na si Jesus yun, hindi niya alam yung ibig sabihin ng Jesus, na hindi rin yung Emmanuel. Di ba? Nakakatawa ito. Tapos, mas paniniwalaan dapat si Mateo dahil ikaw Pentecost, dahil ikaw tayo mga Christian. Kayo Christian, kayo mga bugok. Hebrew nakasulat, inamin naman niya. Tapos, mas valid daw yung salin. Saan ka nakakita na mas valid yung salin sa original? Saan ka nakakita na mas valid na dokumento yung Xerox kaysa sa original? Walang ganon, kaibigan. Diyan pa lang, ayokong magsabing ako'y panalo dahil ako'y dissenting debater. Never kong sasabihin na ako'y nanalo. Ibibigay ko sa ang karapatan sa mga hukom at yan ang ating mga manonood. Ngayon ganito, maglalatag ulit ang inyong kaibigan. Ang sabi niya, hindi raw ako dapat paniwalaan, hindi raw dahil bastos daw ako manalita, parang mal-edukado raw ako, wala raw akong ginagawa sa buhay. Ngayon kaibigan, yun ay personal kong buhay. Kahit anong gawin ko sa buhay ko, wala kang pakialam doon kasi unang-una wala kang ambag sa buhay ko. Huwag mong pakialaman yung buhay ng may buhay. Live and let live. Binigyan tayo ng Diyos nyo nga, hindi tayo pinakikialaman, meron tayong free will tapos ikaw naman pakialamero ka. Yung kanina tayo nagtalo yung mismong sarili kong sagot, gusto mong pakialaman samantalang nagtatanong ka lang, napakabastos mo. Bakit ka bastos? Kasi nga Kristiyano ka, ikaw ay banal na aso, santong kabayo. Naniniwala ka sa huwad na Kristo. Ang sabi mismo ng inyong kasulatan, kaya ganyan kang manalita, bait-baitan ka. Gagamit sila ng mga huwad na papuri, gagamit sila ng matatamis na salita, gagamit sila ng mga huwad na kasinungalingan upang iligaw maging mga hirang. Biro mo mga hirang na ililigaw nyo pang mga kamuti kayong mababait magsalita, mga banal na aso, santong kabayo. Ngunit ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga tiyan at hindi ang kanilang Panginoong Hesukristo. Ang Diyos mo yung tiyan mo, kaya ganyan ka magsalita, bait-baitang ka para makain ganyan ka, para mag-aabuloy, mag-iikapo, maglalab offering, mangungulekta ka ng pera dahil ang Diyos mo yung tiyan. Masakit magsalita ang nagsasabi ng totoo. Wala kang scammer na makikita na magsasalita ng masakit. Puro pambobola yan. Ngunit yung magulang mo, masakit magsalita, kaibigan. Pero bandang huli, pag ikaw ay magulang na rin, ma-realize mo, yung masakit na salita ng magulang mo ay totoo pala. At sana'y naniwala ka pala. Wag kang mag-appealing to authority na kung ako'y barumbadong magsalita ay mali na ang sinasabi ko. Hindi ganyan gumagana ang mundo, kaibigan. Hindi ganyan gumagana ang mundo, kaibigan. Ngayon, itong aking huling 3 minuto. Ngayon, gumamit tayo kanina ng mga scripture at ng history. Ngayon, yan ay subjective and debatable. Ngayon, paano mo patutunayan sa realidad, sa logic, at lalong-lalo na sa hukuman ng mga tao ang isang katotohanan? Ayan po, ang katotohanan po mga kaibigan para sa ating kaalaman. Meron pong subjective truth, meron pong absolute truth, at meron pong objective truth. Yun pong everything about the Bible, about God, about salvation, about hell and heaven. Yung pangako pong heaven hindi yung langit na literal. Ay subjective. Meron po yung kanya-kanyang personal truth. Para sa born again silang tama, para sa MCGI silang tama, para sa INC silang tama, para sa mga Hudyo silang tama. Pero gamit ang iisang referensya at iisang Diyos, nagkakabangga-bangga po sila. Bakit? Kasi nga po, yan ay po ay subjective. Pero po meron pong absolute truth. Yan po ang tinatanggap sa korte. Yung patunay na scientifical. Because every statement without scientifical basis is just a claim. Claim lang po yan. Kaya nga po sila nagkatalo-talo gamit ang isang referensya. Kasi po yung mismong Bible nila ay claim. Claim ng ano po yan. Claim lang yan ng pagkapropesiya without scientifical or physical evidence. Ayan po ay hindi mapapatunayan. Ito po yung genomic imprinting mga kaibigan. Yan po ay sinasangayunan ng almost 100% ng medical science, ng mga nasa medical field, na kinakailangan po ang isang tao ay isilang sa pamamagitan ng pagsisex. Kaya po yan naniniwala akong design po ng Diyos yan na makapangyarihan sa lahat na hindi nagpakilala, hindi natin alam kung nasaan at hindi natin maaarok ang kanyang kakayanan. At malalaman lang po natin yan doon na sa wakas. Dahil po ang sabi ni Solomon, binigyan kanya ang tao na paghahangad ng maalaman ang pasimula at ang hanggang wakas. Ngunit hindi niya sila binigyan ng pagkaalam sa mga yaon.
Wala po tayo, hindi po natin yan malalaman, kaya po lahat yan ay claim. Kaya ang paniwala ko, malalaman lang po natin yan kapag ka nandun na tayo sa finals, kumbaga sa salitang Pilipino, kita-kita sa finals. Ngayon po, meron pong genomic imprinting, design po ng Diyos yan. Yung pong pagniniig ng tao, kaya po yung ating genetically positive at negative, papasok, and then maglalabas ng sperm, and then 23 chromosomes, meron pong fertile na egg doon, pag na-tsempo, fertile, and then mape-fertile po at lalabas po. Yung pong 46 chromosomes, and then magiging tao po siya at isisila. Ngayon po, yan po yung sinasangayunan. Wala po kayong ospital na mapupuntahan na hindi naniniwala sa genomic imprinting. Yan po yung proseso ng pagkatao. Scientifical, yan po ay facts. Base sa pag-aaral, scientifical, physical, and ayan po ay absolute truth. Walang pagsalang katotohanan without reasonable doubt. Ganyan po yan. Kaya po maliwanag na si Maria po ay hindi po yan birhen, yan po ay nagpatutot. Sino po si Tatalino para magduda? Sa uno, si Jose po mismo ay nagduda. Ayaw niya nga na pong pakasalan eh. At sabi po din sa gospel, sa ibang gospel, siya po ay nagpatutot sa sa sundanong Roma. Kaya po si Jesus ay isang anak ng patutot at hindi po magiging Mesaya ang isang anak ng patutot. Ang Mesaya po ay anak ng birhen at hindi anak ng isang puta. Time na. Maraming salamat po. Time na. Mag-cross-examination ka 3 ba? minutes. Hindi na po. Natutulog na ako. 3 minutes Na na. lang, okay. Kasi Balik 3 ka na, minutes. 3 balik ka na. minutes. Natutulog na ako. Hindi, 3 minutes daw eh. Wait, 3 3 minutes. minutes. Pilitin, wait, sumusuko na yan. 3 minutes na Sumusuko, eh. ayaw mo lang aminin, sumusuko ka na, kaibigan. Kaya nga maamin na ako. Suko ako. Wag! Kanina, Suko na ayaw mo nang ako patanong, sa ayaw mo na maglatag. pabahaan ng Ngayon, lang. inaanto ka na, Iiyak. aminin mo na, sumusuko ka na. Hiyang-hiya ka. Kasama ng iyong Panginoong Hesukristo, hiniya ni Tatalino sa harap ng maraming tao. Umiiyak. Dali, Sige, pagbigyan tong mokong na ito. 3 minutes daw eh. Gamitin mo yung 3 minutes mo sa pagsuko, brother. Magpakumbaba ka naman. Wait lang. Durog na durog ka na, ayaw mo pa kumamin. Maraming salamat po. Oo, durog na Yan si durog. Dante. Okay, Nag-iiyak. 3 minutes 3 minutes. Kaya nga nag-iiyak eh. Kasi durog na durog ako eh. Okay, game, go. Okay, thank you. By scientific study no talaga naman to. Ito na, direct para sa topic muna. Sa chapter 17 ng Isaiah talaga, may binabanggit naman. Kaya nasabi ko, typology, either binanggit yan si Haring Ahas at yun na rin nga si Jesus Christ. Meron naman kaming batayan dyan. Hindi naman kami, sino bang pinagbabatayan namin? Mga scholar. Hindi lang naman, hindi lang katulad nung mga nagpapakilalang magaling di umano, nakabasa ng gano'n, blah. Na dahil nadismaya kay Soriano, ayun, naging agnostic na po. Okay, may mga patungkol kami dyan. Sinabi dyan, ang alma. Ang alma daw ay young woman. Pero kung alma, kung birhen dapat, sinabi lang na ang alma, young woman lang, hindi birhen. Kasi dapat kung birhen, dapat bitula. Ito naman kasi ang counter ng mga scholars namin. Sa Old Testament, ang alma palaging tumutugoy sa hindi pa nababahiran. Okay, alma. Talagang appealing to right for authority talaga ako. Hindi ako mag-a-appeal doon sa nagtatali-talinuhan lang gagamit ng title na tatalino. Okay? Nakabasa na ng ganito. Makikita nyo naman dati ang dating doon. Na dismaya kay Soriano. Siguro napirahan. Kaya yun, nag-agnostic. Hindi po ganyan. At kahit ang sangka-Kristyanuhan ang nagpalago ng science talaga. Ngayon ang science, hindi niya mapuprove lahat. Pakatanungin natin si mamaya yan, si Tatalino kung matalino nga siya. Ipoprove niya ba by science? Yung matetesta, mame-measure, mawiweigh, measure, masusukat, density. Sabi niya kasi science, ganyan na mag-prove ang science by method statement. Siguro sila naman alam niya yung method statement. Kung science lang siya, absolute daw yung science. Ilalabas talaga, hindi siya matalino. Matabobo. Yun lang po, ang kanyan. Hindi po pwedeng sabihin na science lang absolute authority. Belief din po. Kaya nga belief. You are seeing things that are not seen. Cannot touch, cannot sense. Belief and faith and love. Yan ang wala sila. Makikita nyo naman kanina, di ba? So finally po, yung 7:14, napatunayan natin na si Jesus yan. Kasi may patunay, kung hindi sana totoo, hindi sana totoo ang Kristiyano ngayon. Wala sanang Kristyanismo. Dapat ang Okay, namumuhay sana time na. sila Dapat Tatalino. ako, Ultimate Warrior, kanina Time na. nagkakat ka ng oras, ngayon gusto mo magpatuloy. Papaba na po ako. Okay, mga kaibigan. Kanina umiiyak. Oo. Sige po Kuya Pix, kanina pa. Okay, Alis na po ako. dali, Kanina pa umiiyak. babangungutin ka. Dala-dala ang kahihiyan, kaibigan. Ay, ako. Babangungutin ka kagaya ni Jose, binangungot ng tinurotot ni Maria. Nakakita ng anghel ng demonyo.
pabahuan ng Oo, makakakita bibig. ka ng anghel ng demonyo God bless kagaya ni naman. Jose God nung bless naman. tinurotot ni Maria. Napakapanaginip, nakakita ng anghel ng demonyo. Hebe, ikaw man ang Oh, God turutotin, ikaw man ang ikakasal bless. na at nalaman mong buntis yung pakakasalan mo sa ibang lalaki, talagang babangungutit ka at makakakita ka ng mga anghel ng mga demonyo. Mm. Sige, Abno. Sige na, tulog ka na. God Sleep bless. well. God bless Sleep na lang Samuel, yan sa'yo. meron bang mababasa God bless na na lang sa'yo. tinawag ng mga alagad yung Jesus na yan, na Emmanuel? Abay, tinawag ng mga alagad ang Jesus na yan, Emmanuel. Sa pangalang Emmanuel, kasi kaganina kinocross-examine mo si Tatalino ron. Si Mateo. Meron din ba sa New Alam ko, Testament? mababasa yun sa Mateo yun. Tingnan natin. Na tinatawag siya ng mga alagad niya na Emmanuel siya. Tingnan na natin. Last po na po. Pangalang Emmanuel, natin. Sige, Yes. Word by Saan word. talata? Okay, no. word for word letra for letra. Ay, hindi. Word by word Ah. fallacy yan, bro. Ha? Sinabi ko Hula lang yun. sa- Di ba hula yun? Tatawagin siya sa kanyang pangalang Emmanuel. Tapos sabay hindi word for word. Bro, ang Biblia, bro, hindi word by word. Kasi kung sasabihin Ikaw mo ba word yung by pangalan word, mong warrior, pati hindi ba pagkain. pwedeng letra for letra? Hindi. Ha? Hindi. No, nasagot na kita. Hindi mo kasi, ikaw kasi, kayo. Wala ka rin pala. Sandali lang. Wala ka rin palang mababasa. Kasi kagaya na, kina-question mo nga si Tatalino, yung kay Sekaraya. Wala rin pala mababasa. Hindi Letra yan, for hindi letra. kasi yan ang tanong ko. Ang tanong ko kanina is kung yung Emmanuel at Hezekiah ba parehas ng kahulugan? Yun ang tanong ko, hindi ko sinabi. Parehas din. Mababasa bang letra Magkaiba po? rin yung Jesus. Magkaiba rin yung Jesus at saka Emmanuel. At saka pangalawa, ang sinabi ron, doon sa false 7, equivocation yung 7:14, sinasabi. tatawagin din yung Emmanuel. False fallacy yung tanong mo. False equivocation yan. Alam mo kung anong ibig sabihin ng false equivocation? Ha? Ini-equate mo. Brother, kasi, yung dalawa brother magkaibang Tama Sandali yung lang. sinasabi ni Brother Dale. Ginagamit mong argumento laban sa akin. Pag ibinalik sa'yo, ayaw mo. Di ba, Brother Dale? Ginamit ko yan. Ginagamit Kasi niya laban nga, sa akin. Ngunit ako kasi, Brother Dale, kaya kong sagutin. Siya kasi hindi niya kayang sagutin, kaya nagpapalusot siya. Kasi ako, hindi na ako nag-object sa tanong niya kasi nga, kayang-kaya natin niyang sagutin. At sinagot ko ng buong katapatan. Kasi may mababasa, letra por letra, na sinabi ni Hezekiah sa kronika na sumasa atin ang Diyos, bagamat hindi talaga Emmanuel ang pangalan ni Hezekiah. Kasi kung Emmanuel ang ipapangalan kay Hezekiah, obvious na. Wala na tayong argumento, wala na tayong pagtatalunan. Ngayon, babase ka dun sa istorya, dun sa history. Brother Dale. Kanina tinatanong mo siya, ayaw niya sumagot ng diretsyo, hindi kanya masagot. Ngayon sinasagot ko yung tanong mo, alang-alang sa kanya na hindi mo masagot, sasabayan niya ako ng sasabayan. Ganito kababastos po mga kaibigan ang mga nagpapakilalang Kristiyanong ito. Tapos gagamitin nila yung salita na wag daw kung maniwala kay Tatalino dahil si Tatalino ay tamad, tambay, walang trabaho. Visit mo yung profile ko, brother. Wait lang. Malaman mo kung sino ang tambay. Katahimikan. Sige, meron lang i-clarify kay Salamat. Dale. Ang tanong mo ba kay Ultimate Warrior bukod sa Mateo 1:23, meron pa bang instance sa Biblia na tinawag ng mga apostol si Kristo na Emmanuel? Bukod sa Mateo 1:23. Yun ba ang gusto mong itanong? Kasi doon sa talata yung Kasi quoted yun, di ba? Yung tatawagin 23. sa pangalan Tatawagin tatawagin ka sa pangalang Emmanuel. Siyempre, bibigkasin yon, sasabihin yon. Yun nga, bukod nga sa Katulad niya, Ultimate 1:23, Warrior. meron pa bang ibang Pangalan niya, talata? Ultimate Warrior. yun, Binibigkas sabi ko nga, Tinatawag ko siya sa Sabi ko nga, pangalang Mateo. Ultimate Warrior. Dale, moderator, pwede ba sasagutin ko lang si Dale kahit 1 minute? Kasi hindi siya nasagot ni Ultimate Warrior. Ako naman ang sasagot. Sasagutin. Alang-alang sa ating kaibigang si Dale at alang-alang sa ating mga manonood para mabigyan ng linaw. So, wag ka na muna sumagot. Moderator, please naman po, pakipatahimik naman po ang banal na aso sa itong kabayong bastos na ito. Hindi lang moderator sa. Hindi kasi ikaw ang may control ikaw ang moderator dito sa platform Yung viewerista Kaya sa'yo ako nag-a-appeal, Brother Pix Kung baga paraanin niya lang ako kahit na sumagot, alang-alang sa ating mga manonood. Okay, ganito brother, ultimate with all due respect. Ikaw naman ay Kristiyano, ang sabi ni San Pablo, gawin nating may karapatan at kaayusan ng lahat ng mga bagay. Kaya ako naman ay umaapila sa iyo na bigyan mo naman ako ng pagkakataon at oras na makapagsalita nang hindi mo ako babastusin at sasabayan. Okay, maraming salamat sa iyo at naunawaan mo yung sinasabi ko. Ganito, Dale, wala talagang mababasa both na tinawag si Hezekiah at si Jesus na Emmanuel kasi obvious na, wala na tayong argument, wala na tayong pagtatalunan kung sasabihin ganun. Ngayon, kaya tayo nag-aargumento, kaya tayo bumabase sa istorya, bumabase sa propesiya, kung kanino ba talaga natupad ito. Ganun kasi ang pag-aaral ng Biblia. Ganun ang pag-aargumento. What's the point of argument? Kung nakasulat na doon, wala na tayong argumento. Kaya nga tayo nandito, kaya nag-aargumento. Ang ibig sabihin ng Kristo,
ng Hezekiah, God is strength, lakas ng Diyos. Lakas. Ngayon, ang Jesus, salvation. Ngayon, tagapagligtas. Ngayon, ano ba ang propesiya? Ang propesiya, Dale, ay sasakupin ang Jerusalem at ipagtatanggol, didepensahan, at ayan ay maliwanag sa ating latag. Nadipensahan ni Hezekiah ng malinaw. Ngayon, ito Dale, papunta ako dun sa tanong mo, Dale. Papunta ako dun. Oh, sige. Sige, Dale. Ngayon, si Hezekiah, God is strength. Ano ba ang kailangan mo para i-defend ang isang maliit na bayan, na isang maliit na world city na Jerusalem, laban sa mga napakarami mong kalaban, pati yung iyong mga kapatid ay lumaban na sa'yo, yung Northern Kingdom, yung Benjamin at Manasseh ay kumampi na sa Syria. And then, inaatake rin sila sa south ng mga Edomita, Palesteo. Kumbaga, corner sila eh. Anong kailangan mo? Ang kailangan mo ay lakas ng pangangatawan at lakas ng loob. Yung God is strength, yung ibibigay sa yung lakas ng Diyos. Ngayon, kung hahanapan mo ng verbatim na Emmanuel sa makatuwid bagay sumasa atin ng Diyos, maliwanag na maliwanag yan dito sa Kronika 32. Ang sabi ni Hezekiah, gaya ng hula ni Isaiah na sinasabi kay Ahaz, humanda ka, wag kang matakot, wag kang mabagabag. Sabi, sa Kronika 32, ang sabi ni Hezekiah ay ganito sa kanyang mga hukbo, maging matapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Kapareho ng meaning ng sinasabi ni Isaiah sa kanyang tatay ni Ahaz. Nasa tao ang kanilang lakas, bagamat nasa kanila ang bilang, ay sumasa atin ang Diyos sa makatuwid bagay Emmanuel. Maraming salamat po mga kaibigan. Inaabangan ko talaga dyan, inaabangan ko sa debate ninyo, yung typology, ipapaliwanag ni Ultimate Warrior. Yun talaga inaabangan ko, sa kanya lang, hindi naman niya na ipakita kung paano. Okay mga kaibigan, medyo gabi na rin at ang ating katunggalin sa Ultimate Warrior ay humiling na nga na paigsiin yung ating debate dahil siya may trabaho sa pabukas at ako naman ay Dale ay may trabaho din. Hindi kagaya ng kanyang paratang na ako yung lamang. Ngayon ganito, ako'y nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan, sa lahat ng tumunghay, sa lahat ng nanood, kay Brother View, bagamat siya nakakatulog na. Talino. At kay Brother X, tinan mo, nagsasalita na naman ako, sasabayan mo na naman ako, kaya tayo hindi nagkasundo eh. Nagpapasalamat na lang ako, brother, hindi na ako umaatake sa'yo. Ayaw mo pa rin akong padaanin, kaya tayo hindi nagkakasundo, kaibigan. Tapos nagpapakilala ka sa Diyos, wag ganyan. Magpapaalam na lang ako. Hindi, nagsasorry lang ako sa'yo. Hindi naman tayo. Sorry lang naman tatalino. Sorry ba? Hindi ko naintindihan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sorry lang. Hindi naman tayo nami-personal. Oo, sige. Sige, brother, accepted yung sorry mo. Naiintindihan kita, brother. Ako naman, kayo dito sa TikTok, tayo yung community dito. Tinuturing ko naman kayong lahat kaibigan, bagamat tayo nagkakaiba-iba ng pananaw, ng pananampalataya. Ako kasi ginagalang ko yung pananaw nyo at pananampalataya. Personal truth nyo kasi yan. Yan ang alam nyo makakapagligtas sa inyo. Alam kong may kabutihan sa inyong puso. Na kaya kayo nangangaral dito sa TikTok, bagamat kagaya ng Jesus, hindi mo alam, kulang ang inyong kaalaman. Kabutihan puso nyo kasi yan, kaibigan, na akayin yung kapwa nyo sa alam nyong kaligtasan. Ang problema lang kasi natin, brother Ultimate, minsan kasi sa sobra nyong paghahangad na ibigay sa tao yan, na ipipilit nyo sa tao, which is mali. Dapat tayo argumentuhan lang, respetuhan. Kaya din ako nagagalit minsan dahil dun sa pagkakamali na yun. Ako rin naman humihingi sa'yo ng paumanhin. Kung ako'y may nasabing salita o nakasakit sa'yo, humihingi rin ako ng paumanhin. Alam ko naman may mabuti kang puso. Sana, kagaya ng sabi mo, masipag ka, may trabaho ka, pagbutihan mo sa pagtatrabaho, mag-aral ka, pagpakabuti ka para sa iyong pamilya at sana ay magtagumpay ka sa lahat ng iyong mga pangarap at mga hangarin sa buhay na para sa iyong pamilya dahil sabi mo nga masipag kang mamamaya, nagtatrabaho ka. Ganon din naman ang iyong lingkod, ang iyong kaibigang tatalino kung ako'y tinuturing mong kaibigan. Kayo naman lahat itinuturing kong kaibigan dito sa TikTok. Bahala na kayo kung ako'y ituturing yung masama, ituturing yung kaaway, personal nyo yan. Basta ako, kayo lahat itinuturing kong kaibigan. Magpapasalamat lang ako, brother, dito sa ating unang-una sa moderator natin na matyaga na kumbaga hindi naman niya tungkulin ito dahil lamang din sa argumento at sa pag-ibig sa salita ng Diyos. Siya'y nagpuyat. Siyempre sa may-ari ng host at sa ating speculator, nangunguna dyan ng ating kapatid na Dale na talagang inabangan yung ating mga panapanabik na bibitawan. Bagamat na hindi nga medyo kinapos yung ating si Ultimate, hindi mo nakuha yung gusto mo. Pero nakita naman natin na ang katwiran ay nangibabaw rito. At ito, walang nanalo sa atin. Walang nananalo sa debate, Ultimate Warrior. Ang hukom dyan
ay ang tagapakinig, bahala na sila kung anong narinig nila, batay sa kanilang abot ng kanilang pangunawa at batay sa kanilang paniniwala, sila na ang hukom dyan. Ibinibigay ko sa ating mga giliw na makikinig at manonood ang paghatol sa naganap na debate. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ang nanalo ditong maliwanag ay ang tunay na Diyos. Ang Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na malakas. Ang Diyos na walang hanggan. Ang kabutihan at ang kapangyarihan. Sa Kanya ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailan-kailanman. Maraming salamat po, Tatalino, signing off.